Malinaw po, nirestrict si Anilet. Malamang, mga kababayan, somebody from the family. Siguro hindi naman po si Digong ang nag-restrict. Somebody from the family ni Digong, yung unang pamilya, ang nag-restrict kay Hanilet na makabisita pa kay Digong. At ipinadaan po sa abogado kay Atty. Kaufman. Kaya si Atty. Kaufman, inaaway na ni Atty. Harry Roque. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano, vlogger, broadcast journalist from Albay. May gira yata mga kababayan sa kampo ng mga Duterte. There is a raging war. Una na nilaglag mga kababayan mismo ni Digong at sa kanya at saka sa ng kanyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman, itong si Harry Roque. Ngayon na naman po, pati yata si Hanilet Abansenia, the common law wife ni Digong, parang nilalaglag na rin po. Ito yung latest na balita ngayon mga kababayan, base sa sinasabi ni Atty. Harry Roque. Yan updates from The Hague. Wala pong dalaw si Miss Hanilet Abansenia. Pahayag ni Atty. Harry Roque, 12 hours ago lang po, tungkol sa pagkansila ng pagbisita ni Hanilet Abansenia kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa loob ng ICC Detention Facility. Kinansila. So ang ibig sabihin, pati si Hanilet Abansenia ay iniiwas na mga kababayan na dumikit pang na dumikit. Sa bagay, naalala ninyo yung interview kay Pulong Duterte na ang sabi, kung makalabas yung kanyang tatay Digong, uuwi na sa totoong asawa, sa kanyang nanay, si Elizabeth Zimmerman. At siguro, ang isa sa dahilan kung bakit inilalayo na, mga kababayan, si Hanilet Abansenia kay dating Pangulong Digong. Dahil sa naunang balita po na linagyan ng for sale, binibenta na yung old house ni Digong. Di ba? After one day mga kababayan, tinanggal yung for sale, house for sale, na karatula. Ibig sabihin, inarang po ng unang pamilya ni Digong, inarang ni Sara, inarang ni Pulong, inarang ni Baste siguro, ibibenta yung old house. Siyempre, pasiguro din si Anilet. Pero sabi si Anilet, mga kababayan, may mansion na rin po at maraming negosyo. Yun ang mga balita. Malamang ito ang rason mga kababayan kung bakit kinansila ang pagbisita ni Hanilet kay dating Pangulong Digong sa ICC Detention Facility. At si Harry Roque, kasi nakakaguluman lang po si Harry Roque, pati Dutch government daw, gustong kasuhan ni Atty. Harry Roque. So pinagsabihan ni Atty. Nicholas Kaufman. Ang sabi, yon ang utos ni Digong. Umuwi na si Atty. Harry Roque. Yan sabi ni Atty. Kaufman. Neither the former president nor anyone else in his immediate vicinity is interested in Harry Roque as a lawyer, sabi ni Kaufman. Walang interesado kay Harry Roque. Kahit nga po si Sara, ayaw kay Harry Roque. You see? Yan Sabi ni Atty. Kaufman, the former president has made it known that Roque should stop interfering in his case and return to the Philippines to sort out his own troubling legal issues. Sagot naman po ni Harry Roque, my support to the Duterte legal defense continues. There is no truth that I have interfered in the case of that. I have given statements that might affect the defense legal strategy in the ICC, sabi po ni Harry Roque. O ngayon, sa issue ni Hanilet Abansenia, pakinggan natin yung sinasabi ni Atty. Harry Roque na kinansila yung naka-schedule na pagbisita.
Ito po, pakinggan natin mga kababayan. Report ito ng Abante News. Nung araw ng Biyernes, Lunes, Martes, at sa tingin ko hindi na matutuloy ang bisita ngayong araw ng Miyerkules. Hindi na daw matutuloy. Wala pa pong dahilan ay binibigay kung bakit hindi natuloy ang kanyang pagbisita. Bagamat naaabala po si Ma'am Hanelet Abansenya bilang isang nurse dahil isang linggo na nga po na walang bisita si Tatay Digong. Bakit po kaya para kay Pangulong Duterte na hindi niya nakikita ng ilang araw na? Tama po, kasi ito lang yung pinakamatagal na panahon na mula nang natitira si Tatay Digong na walang pamilya na nakakabisita kay Tatay Digong. Dito sa isa po. Dali lang. Kasi dati sa Duterte Street, doon siya nagbibigay ng mga statement, kumusta na siya, ano na nangyari sa kanya, di ba? Pero ngayon, parang wala kaming natatanggap. What happened, Attorney? Well, natuloy po ang bisita ni Ma'am Hanelet noong Miyerkules ng isang linggo. Pero hindi po natuloy ang kanyang bisita noong araw ng Biyernes, Lunes, Martes, at sa tingin ko hindi rin matutuloy ang bisita ngayong araw ng Miyerkules. Wala pa pong dahilan ay binibigay kung bakit hindi natuloy ang kanyang pagbisita. Bagamat naaabala po si Ma'am Hanelet Abansenya bilang isang nurse dahil isang linggo na nga po na walang bisita si Tatay Digong. Pag sinabi niyo pong nababahala, nag-aalala si Ms. Hanelet, bakit po kaya? Parang rin-strict na po. Duterte na hindi Bawal na yung common law wife yata. Tama po, kasi ito lang yung pinakamatagal na panahon na mula nang natitira si Tatay Digong na walang pamilya na nakakabisita kay Tatay Digong. Ang inaasahan ng lahat ng pamilya ay humingi sila ng 4 na araw kada linggo para mabisita si Tatay Digong dahil nais silang malaman ang kalagayan ni Tatay Digong at ganoon din ang sambayan ng Pilipino, kaya naman nagugulat sila matapos ang kanilang pagbisita. So ito na po yung pinakamatagal na panahon na wala tayong balita sa kalagayan ni Tatay Digong. Opo. So ano po yung planong gawin? Ano po yung planong gawin ni Ms. Hanelet o ng pamilya na bakit po nagkaganon na hindi siya pwedeng makabisita? Nakikipag-ugnayan sila sa kanilang abogado at inaasahan natin na magkakaroon ng kasagutan ng hukuman sa lalong mabilis na panahon dahil ang importante nga po sa pamilyang Pilipino at sa sambayan ng Pilipino ay malaman ang kalagayan ni Tatay Digong dahil siya ay 80 anyos na. Kung malaman ni Ms. Hanelet na ganyan ang pangyayari, ano po ang naging reaction ni Ms. Hanelet? Siyempre po, matinding kalungkutan, no? At inaasahan talaga niya na makakabisita siya matapos yung Miyerkules. Huwebes walang dalaw, so excited siya at extremely frustrated ang malaman niya na pagpunta niya dun sa detention facility na hindi siya makakadalaw. So, anong ginawa niya nung malaman na kipag-usap ba sa inyo para sabihin na bakit anong nangyari? Anong ginawa ni Ms. Sa totoo lang po, nawala siya ng mahigit 24 oras. At usap-usapan nga ng mga Pilipino kung dapat na ba kami may gawin kasi mahigit 24 oras, walang kahit anong komunikasyon na tinatanggap si Ms. Hanelet Abansenya. Pero nung araw ng linggo, natawagan ko naman siya matapos ang mga 30 plus hours na walang kontak kahit kanino at nalaman ko nga na hindi natuloy ang pagbisita nung Biyernes. Opo. So ano po yung parang gusto sabihin ni Ms. Hanelet o ng pamilya Duterte sa pamamagitan ninyo, yung pong nagpupunta dun sa Duterte Street kasi palagi kami nga nag-antay din noon na parang naghihintay kami ng update sana pero walang Hanelet na dumating. So ano pong masasabi ninyo dun sa payo dun sa ating mga naghihintay na Pinoy sa Duterte Street? Well, tayo naman po ay nagtitipon-tipon sa Duterte Street para ipakita ang ating suporta kay Tatay Digong. So ipagpatuloy po natin ang ating suporta at ang sasabihin ko lang as antayin po natin kung anong naging dahilan ng kanselasyon ng mga bisita at inaasahan ko naman po na kung hindi makakabisita si Ma'am Hanelet ay may ibang kapamilya na darating sa lalong mabilis na panahon para mabisita si Tatay Digong. So kapag may dumating na pong kapalit ulit, si Ms. Hanelet, babalik sa Pilipinas o magstay siya muna dito, ayusin na para makabalik siya muli yung maayos yung visitation niya? Well, sa ngayon po, ang alam ko, nakipag-ugnayan sila sa kanilang abogado para nga matuloy ang pagbibisita. Pero
Whether or not matuloy o hindi, ang alam ko, ang pulisiya ng pamilya ay merong isang matitira rito, isang next of kin, para kung merong mangyari kay Tatay Digong. So may bisita o wala, meron pong kamag-anak dito na mananatili sa dahig hanggang mapalitan si Ma'am Hanilet, hindi po siya aalis. Salamat po, Smokes. Aming salamat din po. Malinaw po, nirestrict si Anilet. Malamang, mga kababayan, somebody from the family. Siguro, hindi naman po si Digong ang nag-restrict. Somebody from the family ni Digong, yung unang pamilya, ang nag-restrict kay Hanilet na makabisita pa kay Digong. At ipinadaan po sa abogado kay Atty. Kaufman. Kaya si Atty. Kaufman, inaaway na ni Atty. Harry Roque. Pati ni Marlica, mga kababayan, inaaway. Yung tiwala ni Sara at saka ni Digong, nasa kay Atty. Kaufman. So makikita ninyo, nagkakagulo na, mga kababayan, yung kampo ng mga Duterte dito sa issue ni Digong na nakakulong, mga kababayan, sa ICC. Ang theory natin, kasi nakakagulo, yan ang ating theory, nagugulo yung issue, yung kaso. Kaya siguro gustong i-restrict. Kasi kung ano-ano yung mga pinagsasabi, si Atty. Harry Roque, tapos yung kanyang mga kasama, pati si Anilet, laging inaabangan, mga kababayan, ng mga vloggers na naka-base doon sa dahig, idaldal ng daldal na kahit kung ano-ano. O di ba? Kung ano-ano na pinagdadaldal. You just imagine, yung lugar doon sa dahig, sa harap ng ICC, pinangalanan na nila Duterte Park, Duterte Street. Matindi, mga kababayan. Yes, sabi dito, ng mga nag-react, kawawa naman, rejected na yung sa WPS arbitration case, rejected pa ngayon. Sabi ni Ronnie C. Cabra, isinusuka na ng mga Duterte pati ng Netherlands. Bakit pinagpipilitan pang isiksik ni Harry Roque ang sarili niya? Dito ka sa Pilipinas, andito pamilya mong nagmamahal sa'yo. Sabi ni Sir Elrabe, si Atty. Kaufman ang lead counsel. Si Atty. Harry, lead counsel. Yung leave na dyan sa dahig kasi hindi ka kailangan. Pati si Hanilet, kinansil na yung pagbisita. Restricted na rin siya na makapagbisita kay Digong. You see? Harry Roque, go home. Sabi ni Dongski, sabi ni Rani Torres, inaantay ka na ng mga kaso mo dito. Sabi ni Neil Baronda, it's his character as pakialamero. There's always a chaos wherever he is in. He was voted out from the party list because of his behavior. Sabi ni Chair Vio, send Rocky back to the Philippines, Kaufman. They badly need him here. Sabi ni Athena Rosal, spokesman ba ito ng mga Duterte o self-proclaimed o self-appointed kahit sinusuka na? Sabi ni Alan Regalado, mga tanga talaga mga DDS. Sabi ni Taong Kalye, ginagamit mo lang mga Duterte para iwasan ang mga kaso mo sa Pinas. Pampagulo ka lang, Roque, dubayan mo na ang mga Duterte. Sabi ni Kagawa Daryl, Attorney Harry Roque, isuko mo na po sa Panginoon lahat ng bigat na nararamdaman mo para saan ka lumalaban. Kapag ikaw ay nasa kumunoy, habang ikaw ay naglilikot, lalo ka lumulubog. Sabi ni The Six Side, baka na-offend si Kaufman sa nireport ni Miss Hanilet na hindi pinuntahan si PRRD nung lawyer. Malamang. Kasi po, more talk, more mistakes, kaya tuwang-tuwa tayo. Masigi lang ang daldal ni Atty. Harry Roque. Pagkatapos, pati ni Sara Duterte, ni Hanilet, lahat sila daldal ng daldal. Maganda yan, ipagpatuloy ninyo ang pagdaldal ng pagdaldal. Yung mga vloggers naman po, gustong-gusto nila, nag-aaway na rin. Gustong-gusto nila kung sino yung maka-scoop na mag-interview. Kasi nga po, hanap buhay din nila yung mag-interview, more views, more revenues.
O di ba, mga kababayan? Yun din yung yung purpose ng mga vloggers diyan. Sumikat na rin yung mga vloggers diyan nakabase sa The Hague, ginagamit yung issue ng mga Duterte. Si Sara man, tuwang-tuwa kasi hindi na niya kailangan na maghakot pa ng mga taga-media na kailangan niyang punduhan para interviewin siya tulad sa Australia. Tanong lang niya kayo ng tanong kasi bayad na niya lahat yung accommodations ninyo in all, yung ticket, plane ticket ninyo anya sayang. Nagagamitan sila mga kababayan. Dahil wala ng kontrol sa kakadaldal, imbis mapabuti yung kalagayan ni Digong, hindi makontrol yung flow ng information. Lalong napapasama. Nakamasid yung mga judges sa mga pinagagawa nila dyan. Pati tuloy yung interim release. Hindi mapagbigyan. Kaya si Kaufman, mga kababayan, ang sabi, gusto nang makipag-usap sa ating Pangulong Bongbong para sa interim release. Galit, mga kababayan. Si Atty. Roque, ito, sabi ni Harry Roque. Tama ba na humingi tayo kay Marcos Jr. na pauwiin si Tatay Digong sa Pilipinas? Siguro naman alam nyo kung anong aking sagot. Hindi, hindi, hindi. Si Marcos Jr. ang nagpakidnap at nagpadala kay Tatay Digong sa The Hague at hindi siya makikiusap kay Marcos Jr. na siya ipauwin sa Pilipinas. Mas nanaisin pa siguro ni Tatay Digong na pumanaw na sa kulungan sa The Hague kesa humingi ng pabor o tumanaw ng utang na loob dyan sa Marcos Jr. na yan. Tama ba na humingi tayo kay Marcos Jr. na pauwiin si Tatay Digong sa Pilipinas? Siguro dahil sa katadaldal, mga kababayan, ni Harry Roque, napipreempt yung mga plano ni Atty. Kaufman. Kaya kinausap siguro ni Atty. Kaufman yung kanyang kliyente, pagsabihan mo niya itong si Atty. Harry Roque na umuwi na lang or else hindi kita matutulungan na ma-release. Kasi daldal ng daldalan niya si Atty. Harry Roque, nauna pa sa mga desisyon natin. Yan siguro, mga kababayan. At pati si Hanilet, kinansila na yung mga pagbibisita. Kasi ganun din, paglabas, mga kababayan ni Hanilet, mula doon sa detention cell, pa-interview din siya. You see, daldal din ang daldal, mga kababayan, ng kung ano-ano, unfiltered, yung mga pinagsasabi, na imbis makatulong sa kaso na maayos, lalong nakukumplika. Kaya kinansil po, mga kababayan, yung pagdalaw. No visitor allowed now. Nagbibigay alam ko lang po na nakansela po ang mga bisita ni Ma'am Hanilet Abansenia kay Tatay Digong noong Biyernes na nakalipas, kahapon, Lunes at ngayong araw, Tuesday. Wala pong opisyal na dahilan kung bakit nakansela yung mga bisita nito. Mula nung huling nakadalaw po si Ma'am Hanilet last Wednesday, mag-iisang linggo na po na nagdalaw. At syempre po, hindi naman maalis na magpilya na sila ay mabahala dahil dyan tayo sa mga po si Tatay Digong. Nung nalaman ni Miss Hanilet yung desisyon, ano ang naging reaction niya? Ako siguro hindi naman po itatanggi ni Ma'am Hanilet, but she was really hysterical. Nag-hysterical daw? Kalungkutan dahil tinasa talaga siya yung Kinansel yung dalaw? Thursday na dalaw, so she was really looking forward to the dalaw last Friday. Sa kanyang kalambutan po ay wala ko siyang imarap kahit sino at pati po kami nabahala sa tulong na naisip pa nga kami na tumawag na ng tulong dahil wala nagpunta sa kanya for 24 hours. Pero nung araw naman po ng Sabado ay sinagutan na po ng tawag ko na siya yung papahinga lamang. Pero po talaga period na more than 24 hours na walang nakakalam pa rin nangyari sa kanya. Nurse po kasi mga professional si Ma'am Hanilet, so she's very concerned dun sa tremendous loss of weight. At concerned siya na siyempre natidepress sa Tatay Digong. Kaya napapahala siya na ngayon walang dalaw,
lalo mas mabigat ang mapasa niya ni Tatay Digong sa loob ng detention facility. So ano yung parang dapat gawin ni Hanelet? Anong advice niyo as a lawyer? Ang tingin ko po yung pamilya ay natatag na yan sa mga abogado. Humingin sila ng ginaw kung bakit ito nangyayari. Dahil karapatan naman talaga lahat ng nakadetain sa ICC na madalaw ang pamilya. Sabi pa ni Atty. Harry Roque, matinding pagbagsak ng timbang ni Tatay Digong ikinabahala ni Hanelet. Paano niya nasabi na kinansil nga yung pagbisita? Hindi man siya inalaw na makapasok. Di ba? Malamang another propaganda, mga kababayan, para maalarma yung mga supporters ni Digong. Di ba? Siya mismo niya nagsabi na ni-restrict, hindi pinapasok si Hanelet. Mga kababayan, bawal na kay Hanelet na magbisita. Kinancel yung mga pagbisita. Kaya nga daw, nag-hysterical si Hanelet. So, makikita ninyo, talagang nagkakagulo na ang kampo ng mga Duterte. Yan o. She's a bit hysterical at talagang grabe ang ganyang kalungkutan dahil inaasahan talaga niya yung dalaw. Dahil uling dalaw nga niya is Wednesday. Thursday, walang dalaw. So, she was really looking forward to the dalaw last Friday. Sa kanyang kalungkutan po ay wala po siyang hinarap kahit sino, pati po kami ay nabahala. Sa totoo lang, nag-iisip pa kami na tumawag na lang ng tulong dahil walang nagkakaroon ng contact sa kanya for more than 24 hours. Pero pagpatak ng Sabado naman anya ay sinagot na ni Hanelet ang mga tawag sa kanya. Alam na po na siya ay nagpapahinga lamang. Nurse po kasi, professional si Ma'am Hanelet, so she is very concerned doon sa tremendous loss of weight at concerned din siya na siyempre nadidepress ang Tatay Digong kaya nababahala siya na ngayong walang dalaw lalong maging mas mabigat ang pasanin ni Tatay Digong sa loob ng detention facility. Drama man sana, drama naman lang siguro ninyo yan. Pinapauwi ka na nga ni Digong. Diba? Pati yung mga tao dyan sa harap ng ICC, detention facility. Umuwi na niya kayo, pabayaan na ninyo ako rito, matanda na ako Sinabihan na nga si Sarah na kung mamatay siya, i-cremate na lang. At si Sarah, habang kinikwento ang tungkol sa pagkahilingan na i-cremate siya, nakatawa pa nga si Sarah, mas kayo ay nag-aalala. Hindi man kayo kaano-ano. Di ba, Harry Roque? Talagang tama yung mga reactions po. Ginagamit lang ni Harry Roque ang issue kay Digong para manatili siya doon sa dahig. Pati yung abogado ni Digong, si Atty. Kaufman, ang sabi, umuwi ka na niya. Sabi ni Digong, para harapin mo yung sarili mong problema. Diba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am a worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Endorsed by cancer survivor Maritoni Fernandez.
Pwede din kayo magnegosyo nito mga kababayan, may mga travel incentives pag sumali kayo rito bilang distributor. Tingnan ninyo, mag-register lang kayo mga kababayan. Pwede kayong i-orient ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. O diba? Ito nga yung distributor namin sa Australia. Marami kaming mga stocks for your orders. Yan ang mga health benefits niya po. Boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, pack with antioxidant, prevent cancer. Para sa inyong business inquiries in orders, message ninyo ang aking anak, Riz Maravillas. Pwede din sa akin po, Dante Maravillas blog, and Facebook account ko po, Dante Maravillas.